mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Heto ngayon ang viral. 1, 2, 3! Kailangan mo na sa police station! Wala kang ginawa sa akin! May lalaking nagwala sa BGC at nagdura pa. Isa pang sampul sa video. Humaharurot na SUV, tumilapon at bumangga sa kasalubong na van. News 5 exclusive. Mga bungo ng tao natagpuan sa isang bakanteng lote sa San Jose del Monte, Bulacan. Posible raw itong sa mga nawawalang sabongero. Construction worker, timbok sa umunoy pangahalay sa dalagitang nakilala niya sa social media. 14 anyos sa biktima, nabuntis ng sospek. Eto na nga, bida kontra bida queen ng TV5, kinaiinisan online? Bakit kaya? Tatlong beses umanong hinalay ng construction worker ang 13 anyos na babae sa Quezon City. Nabuking yan nang malamang buntis ang biktima. Nagkakilala daw ang dalawa sa social media at depensa ng suspect, hindi niya ginahasa ang dalagita. Siya pa nga raw ang gustong biktimahin. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hindi na nakaporma ang 21 anyos na construction worker nang arestuhin siya ng mga pulis sa Quezon City. Siya ang suspect sa umano'y paulit-ulit na pangahalay sa isang dalagitan noong nakarang taon. Nagtago siya pero natuntun din na wakas. Nagkalap po kami ng mga impormasyon kung saan siya nagtatrabaho, saan yung bahay niya, at inabangan na lang po namin. Doon na po namin na-serve yung warrant of arrest. Ayon sa mga pulis, 13 anyos ang biktima na makilalang suspect sa social media. 4 na buwan daw naging magkasintahan ng dalawa. Hanggang sa humantong ito sa umano'y pangahalay. Imbitahan po siya ng birthday po ng suspect, papunta sa bahay nila, doon ang unang pangahalay. Naulit ito ng 2 pang beses hanggang sa nabuntis ang biktima. Dahil nabuntis na po yung biktima, kaya nalaman ng parents niya, doon na po nagreklamo. Depensa naman ng suspect. Hindi po totoo yun. Bakit ka kaya nakasuhan? Huwag na po operahan ng nanay. Top 1 most wanted sa listahan ng Laloma Police Station at top 4 most wanted person sa listahan ng QCPD ang construction worker. Kalalaya lang niya noong Abril dahil sa pagsusugal. At ngayon, balik kulungan siya para sa 3 counts ng kasong statutory rape. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Nasalpok ng SUV ang isang closed van sa Davao City. Sa lakas ng impact, naipit ang driver ng van. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa video na ito, makikitang may kabilisan ang takbo ng pulang SUV na yan sa Coastal Road ng Davao City. Maya-maya tumama ito sa gutter ng sidewalk. Sa lakas ng impact, nawalan ito ng kontrol at tumilapon sa kabilang lane. Saka sumalpok sa kasalubong na puting closed van at bumangga ulit sa tulay. Napahinto naman ang mga kasunod nito na sasakyan. Sa lakas ng takbo siguro, na nasagip niya yung gutter sa area ng Coastal Road. And pag afternoon, ma'am, tumilapon, ma'am, no, na-lost control yung driver sa manibela. Wasak ang harapan ng van at naipit ang driver nito. Dahan-dahan siyang hinila ng mga rescuer. Isinakay sa stretcher sa kadinala sa ospital. Na-ospital din ang driver ng SUV pero pareho na silang na-discharge sa ospital. Nadaan naman sa areglo ang aksidente. Pero sasagutin ng driver ng SUV ang mga nasira sa Coastal Road. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sugatan ang magkapatid na minor de edad matapos masulog ang kanilang bahay sa Valenzuela. At sa laki ng apoy, 8 pamilya ang nawala ng tirahan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nabulabog ang mga residente ng sumiklab ang sunog sa barangay Marulas, Valenzuela City, pasado alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero dahil makitid ang kalsada. Kaya ang mga residente,
kumuha na ng tubig sa creek para tumulong sa pag-apula ng apoy. Nagdeklara na ng fire out. Pasado alas 12 na ng madaling araw. 8 bahay ang natupok. Sugatan naman ang magkapatid na 13 years old na lalaki at 10 years old na babae. Sinasabing sa bahay nila nagsimula ang sunog. Based sa ating investigation, mga bata po kasi naiwan eh. Most likely po is napaglaruan nila po yung mga kandila. Kaya po nagkasunog. Agad isinugod sa ospital ang magkapatid na nagtamo ng second-degree burn at minor injury. Kwento naman ng mga residente, karamihan sa kanila, tulog na nang mangyari ang sunog. Ginising ako ng asawa ko, makapal na yung usok. Pagkapal ng usok, di lumabas na kami sa may pinto, nakita ko yung bata, tumatalo na rin sa mismong bintana eh. Tulog po ako noon, tapos pagkagising ko po, ayun na po talaga yung apoy. Inango ko na po yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko po. Tinatayang sa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Ang 8 pamilya o 40 individual naman na nawalan ng tirahan. Pansamantala munang mananatili sa covered court ng barangay. Paalala naman ng mga bumbero sa mga magulang. Huwag pong iiwan mag-isa ang mga bata. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Pangmalakasan ang cast ng inaabangang musical show na Into the Woods. Headlined of course by the Broadway diva Miss Lea Salonga. Makakasama niya ang iba pang world-class Pinoy talents, pati na ang kanyang anak. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Avengers ng Philippine Theater. Yan ang datingan ng mga musical greats led by Lea Salonga sa tiniguriang hottest ticket in town, ang award-winning Sondheim musical na Into the Woods. Kasama dyan ang international Broadway diva, ang mga kapwa Kim niya sa Miss Saigon na sina Carla La Forteza, Lorraine Bautista at Ima Castro. Sayangan ni Lea sa News 5, pagsasama ito ng mga the best of the best ng Pinoy talent all over the world. I am the physical embodiment of that project. I guess we can say that. And so for me to be able to be in a project that brings together both these actors from both of these groups, it's like, yes, absolutely. Speaking of Pinoy world-class talent, umuwi pa nga ng Pilipinas para maging part ng show sina Josh De La Cruz, ang first Filipino Blues Clues host, at Ariel Jacobs, ang Jasmine ng Broadway. First time din ni Lea makakasama sa theater stage ang anak niyang si Nick Chen. Full support naman si Lea, pero hindi raw siya stage mother, ha? I'm not too sure, but something I do know that I got from her is the way that I speak. The way that we speak is very similar. It's very similar. And that is, like, I think the one big thing that we share, other than like enjoying good sarcasm. Makakasama rin sa cast ng multi-awarded actress na si Eugene Domingo, 2024 MMFF Best Supporting Actress Kaki Chodoro, at marami pang iba. Set and stage designed by Tony Award winner Clint Ramos at directed by Chari Arespacochaga. Mapapanood ang Into the Woods sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati mula August 7 hanggang 31. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 17 anyos na lalaki patay sa pananaksak ng kanyang kaibigan. Ang dahilan ng away, babae. Higit 30 laptop sa eskwelahan sa Maynila ninakaw at ibinenta sa halagang 2,000 pesos lang. At sino kaya ang itatanghal na Binaoke Star sa finale ng Singaling? Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang binata sa Iloilo matapos saksakin ng kanyang kaibigan sa Iloilo. Ang dahilan, kursunado ng suspect ang nobya ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Kayla Macantan. Isang saksak sa tagiliran ng ikinasawi ng menor de edad na lalaki sa Iloilo. Ang salarin, kaibigan niyang kursunada umano ang kanyang nobya. Mag-aalas 12 ng hating gabi nito Miyerkules nang magtungo sa Leganes Municipal Police Station ang isang grupo ng kabataan sakay ng tricycle. Akay-akay nilang 17 anyos na si Elias Yanyan na duguan at may saksak sa kaliwang bahagi ng kanyang tagiliran. Siguro po sa taranta po ng tricycle driver, hindi po sa ospital dinala, sa police station po. Kaya tsaka pa po kami nagtawag ng ambulansya. Dating talaga sa ospital, na-declare na po siyang dead on arrival. Ayon sa mga kaibigan ng biktima, nagiinuman sila sa isang tindahan sa Barangay Poblasyon bago ang insidente. Nagkainitan umano ang biktima at ang 23 anyos silang barkada na si Elias Lem dahil tila kursunada niya ang nobya ng biktima na kasama rin nila noon. Hanggang sa bigla na lang maglabas ng patalim si Lem, sabay unday kay Yanyan. Tulad po ito ng mga hindi pagkakaunawaan, possibly na selos din po. Yun po yung titignan natin ng motibo. Ilang oras matapos ang insidente, naaresto ang suspect sa ikinasang hot pursuit operation. Nasa kustudiya na siya ngayon ng Leganes Police at nahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Macantan. Mahigit 30 laptops ang ninakaw sa isang eskwelahan sa Maynila. Ang mga suspect ibinenta ang laptop sa halagang 2,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sira ang pinto sa faculty room at cabinet ng madakna na mga guro sa General Emilio Aguinaldo Integrated School sa Maynila. Nawawala rin ang higit 30 laptop na nakatago sa kwarto. Sa investigasyon, lumalabas na nilooban ng paaralan sa kasagsagan ng maulang panahon nitong Martes. Sa isang butas sa pader, dumaan ang mga kawatan. Nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis kung saan nahuli ang 5 suspect. Kabilang dyan ang 2 menor de edad na itinuturong utak ng pagdanakaw. Tinitignan ang posibilidad na inside job ang nangyari. Mga kabataan po itong mga naging suspect natin and posible po na naging estudyante sila doon sa school or may mga kaibigan po sila na estudyante doon at nakikita po yung mga laptop. Mahigit 1.2 million pesos ang kabuang halaga ng mga ninakaw na laptop. Nabawi sa mga suspect ang 5 government-issued laptops at 2 personal laptops. Naibenta na ang ibang laptop sa bagsak presyong halaga na 1,000 o 2,000 piso lang. Panawagan ng mga guro. Doon po sa mga nakabili, pwede na lang pong pakisolid. Nakaw po yan. Isipin nyo na lang po na laptop na binili nyo is yung isang bata na maaring matuto o magkaroon ng kaalaman. Inamin ng mga suspect ang krimen. Alam po kasi yung beses mo. Ibang araw po yung marami pong gumawa, hindi lang po kami. Iba-iba po gumawa. Isinailalim sa assessment ng mga social worker ang mga menor de edad na suspect. Sinampahan naman ng reklamong robbery ang mga nasa tamang edad. Nagbabala naman ang mga pulis na maaaring makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law ang mga bumili ng nakaw na laptop. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Magbabalik coaching duty si Norman Black sa Gilas, Pilipinas para sa Southeast Asian Games. Inanunsyo yan ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Pansamantalang papalitan ni Coach Norman si Gilas mentor Tim Cone. Busy kasi sa PBA si Coach Tim sa Desyembre kung kailan gaganapin ang SEA Games. Kasalukuyang Head of Player Identification and Development ng SBP si Norman Black at minsan na siyang nagwagi ng gold sa SEA Games bilang Gilas coach noong 2011. Showbiz, eto na nga! Eto na nga mga kaawit bahay, this is it! Huling linggo na nga ng 2025 edition ng paborito nating kantawanan tuwing weekend na Singaling.
At simula nga po bukas, magkakaalaman na kung sino ang hihiranging bagong Ultimate Bida Orchestra star. Sino kaya kina Shannon Garcizo ng Talisay City, Cebu, Sky Bryant ng Mariveles, Bataan, at Rosel ng Davao Oriental ang hihiranging kampiyon. Homestretch na ng kantahan sa fantastic finale ng Singaling. Tutok na po bukas 6:30 p.m. at sa linggo 6:45 p.m. dito sa TV5. Susunod, wedding coordinator na binayaran ng buo bago ang kasal. Abay biglang ng ghost at tinangay ang perang pambayad sa mga supplier. At lalaki sa BGC, bakit nag-beast mode at nandura pa? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabudol ng isang wedding coordinator ang ikakasal na magkasintahan sa Cebu City. Tinangay ng suspect ang higit 360,000 pesos na bayad dapat sa mga supplier ng kasal. Naasa frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas Exclusive. Ang kasalang Till Death Do Us Part, buntik ng maging Till Death Do Us Part. Ang pinaka-aabangang idol ni Mark at Maris sa Cebu City, nauwi sa budol. Imbes na wedding dance at kiss, stress at singilan ang nangyari. Sa mismong araw ng kasal, hindi nagpakita o ginost sila ng wedding coordinator na si Dorothy. Alas 6 ng umaga noon, hindi na raw siya sumasagot sa mga tawag o text. Pero isa-isang dumating ang suppliers at ang tanong nila, sino po magbabayad? Plot twist, nabayaran na pala si Dorothy ng buong 361,000 pesos. Pero ni piso, wala raw ibinayad sa suppliers. Para hindi na masira ang espesyal na araw, nagbayad na lang ulit sina Maris at Mark. Grabe kay ka-down, sir. Uy, kay wala ba min nag-expect nga ingato di ang nahitabo na mo. Grabe talaga, down na down kami. Akala namin okay lang lahat, planchado na ang lahat. Pero ang ending, wala. Wala talaga lahat. Kahit ang susuotin ng mga groomsman at bridesmaid, wala. Traumatic yung experience, sir. Traumatic, sir. Grabe kasakit, sir. Isang taon ko yung inipunan, sir. Nagtanong kami sa yung pera, yung reply niya lang sa amin, sir. Nag-smile lang siya, sir. Ganun kakapal yung mukha niya, sir. Nakilala raw si Dorothy sa social media. May magagandang reviews pa sa kanyang page, kaya kampante sina Mark at Maris. Pero matapos ang kasal, imbes na honeymoon, sa presinto ang punta ng bagong kasal. Agad nagsampa ng reklamo ang mag-asawa. Ang matindi pa, hindi lang pala sila ang biktima. Naaresto si Dorothy sa isang hotel. Tikom ang kanyang bibig para sa haharaping kasong estafa. Para sa mga ikakasal, tandaan, huwag agad magtiwala at siguruhin legit ang mga kukuning coordinators sa inyong wedding. Dahil minsan, ang best day ever pwedeng mauwi sa worst scam ever. Nagbabalita mula sa Frontline, John Roa, News 5, Visayas! Simula na ngayong gabi ang kampanya ng Alas Pilipinas Women's Team sa Southeast Asian Volleyball League. Buena mano nilang kalaban ang host country at powerhouse na Team Thailand. Target ng Alas na muling maka-podium finish matapos maka-bronze sa parehong tournament last year. Gagamitin din nila ang pagkakataon na to para paghandaan ang Southeast Asian Games sa December. Inaasahang pangungunahan muli ang Alas ni Kapitana Gia de Guzman at ng top scorers na sina Bena Belen, Angel Canino at Alyssa Solomon.
Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, lalaking notorious sa pagwawala, nandura naman ngayon sa BGC. News 5 exclusive, mga bungo ng tao na natagpuan sa isang bakanteng lote sa Bulacan, posible raw na sa mga nawawalang sabungero. At bida kontra bida queen ng TV5 na si Pearl Gonzalez, bakit kinainisan online? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaresto ang isang lalaki matapos bulyawan at duraan ang kanya nakaalitan sa BGC Taguig. Ang suspect notorious daw sa pagwawala. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Bigla na lang nagsisigaw ang lalaking yan habang kinukumpronta ang isang panglalaki sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nasa harap pa sila ng isang security guard. Hamon pa na nagwawalang lalaki, magharap sila sa presinto ng kanyang kaalitan. Police station now! 1, 2, 3! Sinubukan naman makipag-usap ng sinisigawang lalaki, pero ilang beses siyang dinuraan sa muka. Kalmado namang lumapit at nakipag-usap sa SQ ang dinuraang lalaki, habang patuloy sa pagsigaw ang isa pa. Hindi naman nakunan sa video pero inaresto ang nandurang lalaki. Sinampahan siya ng reklamong unjust vexation at light threat. Lumalabas sa investigasyon na nagalit ang sospek nang masagi raw ng biktima ang kanyang balikat. Doon na raw ng insulto ang sospek at pinagbantaan pang pupugutan ng biktima. Nasa kustodiya na ng Taguig City Police ang nandurang lalaki. Hindi na nagpa-interview sa harap ng kamera ang BGC Police. Pero ayon sa kanila, hindi ito ang unang beses na nasangkot sa gulo ang sospek. 5 beses na raw itong dinala sa police station sa iba't ibang reklamo. Sisipain mo yung anak ko? Yes, oo. Minsan na siyang nanipa ng stroller sa loob ng isang mall dahil lang din nasagi siya. Pinagsisigawan din niya ang ilang secure sa isa pang mall. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bistado ang isang lalaking nagdodroga sa loob ng pambabaing CR sa bus terminal sa Cebu. Palusot ng suspect, hindi niya raw alam na nasa maling banyo siya. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Sa mga bus terminal, may express lane. Pero ang lalaking ito, diretso huli. Dinampot siya ng mga pulis mula sa loob ng CR na pambabae sa Cebu South Bus Terminal. Hindi lang yan, nahuli siya sa aktong bumabatak. Ayon sa pamunuan ng terminal, nakahalata ang tagalinis. 1 oras na raw hindi lumalabas ang nasa loob ng cubicle. Ito sa pinakatumoy. Akala lang ng cleaner namin na call of nature. Parang nagpupulang. So wala lang. Nung sumunod, nagduda na ang cleaner namin dahil may naririnig na siyang pitik ng lighter. Doon na siya tumawag ng head guard. Presahang binuksan ang pinto at surprise! Lalaki pala ang nasa cubicle ng CR pambabae. May drug paraphernalia pa sa tabi ang suspect pero todo tanggi. Depensa niya, nag-stop over siya sa CR bago umuwi sa kanilang bahay. Kung alam ko lang na pambabae yun, di ako papasok doon. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ng suspect. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! Limang bungo ng tao ang natagpuan sa bakanting lote sa San Jose del Monte, Bulacan. Iniimbestigahan na kung may kinalaman ito sa mga nawawalang sabongero.
Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Natagpuan ng mga pulis ang garbage bag na ito na may lamang kahon sa bakanting lote sa Lian Road, Barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan. Nang buksan, tumambad sa kanila ang mga bungo ng tao. Napansin po namin na yung box bago pa. Ang sabi lang po sa amin na may nag-iwan doon, may nagbagsak, tapos umalis na din po. Agad kinurdon ang lugar at sinuri ng Soko ang nasa 5 bungo. May mga butas daw ang bungo, indikasyong pinahirapan ng mga biktima. Hinala ng mga pulis. Maaari sir na na may kinalaman siya sa mga nawawalang sabungero natin. Sa ngayon sir, nakipag-ugnayan din po kami sa Soko. Yung itsura ng mga bungo sir, parang kalahati na lang eh. Idagdag pa riyan na sa lungsod ng San Jose del Monte ay may mga nawawalan sa bungero. Gayon din sa mga bayan ng Kalumpit at Santa Maria. Sa ngayon, inimbitahan na ng San Jose del Monte Police ang mga kaanak ng missing sa bungeros. Ipinadala na rin sa headquarters ng PNP sa Camp Crame ang mga bungo para isailalim sa DNA testing at iba pang pagsusuri. Kanina, 30 pamilya ng mga nawawalan sa bungero at CIDG ang nagtungo sa Department of Justice. Nagahin sila ng reklamang murder at serious illegal detention laban kay Atong Ang at iba pang malalaking taong may kinalaman sa isabong. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, imbestigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Ayon sa DOJ, malaki ang papel ni Ang sa pagkawala ng mga sabungero kung ibabase sa mga pahayag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Siya yung ano niyan eh. Siya ang may-ari siya ang main player sa isabong eh. Siya ang amo ni Totoy. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So, basically, we take it from that. Sinama rin ang salaysay ng mga kapatid ni alias Totoy na sina Ella Kim at Jose Patidongan. Si Ella Kim ang nakita raw sa CCTV na nag-withdraw mula sa account ng isa sa mga nawawalan sa bungero. Si Jose naman ang umaninakunan sa isang cellphone video na ini-escortan ang isang nawawalan sa bungero na nakaposas noon. Ayon naman kay State Prosecutor General Richard Fadulyon, pag-aaralin lang maigi ang affidavit ng mga kaanak. Kung makitaan ng sapat na ebidensya, doon pa lamang magkakaroon ng preliminary investigation at saka hihinga ng panig ang mga respondent para masagot ang reklamo laban sa kanila. Wala pang bagong pahayag si Ang pero nauna na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabungero. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Planong ipagbawal ang pagparada ng mga sasakyan sa mga pampublikong kalsada sa Metro Manila. Nakadadagdag daw kasi yan sa traffic. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bilang na ang araw ng mga sasakyang pumaparada sa mga pampublikong kalsada tulad nito. Dahil lang DILG, plano nang ipagbawal yan. Bukod sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes, gusto na ring iba ng street parking sa secondary at tertiary roads, pati na sa mga inner o barangay roads. Nakakadagdag do kasi sa traffic ang pagparada sa mga yan. Hindi madaanan kasi ginagawang parking lot. We are in critical times already. Metro Manila is almost unlivable. It takes you 39 minutes to travel 10 kilometers. Plano ng DILG na ipatupad ang parking ban sa mga kalye mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pero mungkayin ng MMDA, isabay na lang yan sa mga oras ay pinatutupad ng color coding scheme mula 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Meron namang mga pagkakataon na may oras after rush hour na we think na pwede naman ng payagan. Dito sa Mandaluyong, may pinapatupad silang one-side parking sa ilang kalsada gaya nito para win-win daw sitwasyon kung saan may napaparadaan pa rin ng ilan at may nadaraanan naman ng mga motorista sa kabilang lane. Pero oras ay patupad, ang street parking ban, pati ito, bawal na. Sang-ayon naman ng ilang LGU sa Metro Manila sa panukalang street parking ban gaya sa Pateros na may pinatutupad na raw na katulad niyan. We are implementing 24/7 wheel clamping ordinance. Hindi lang po sa national roads, hindi lang sa municipal roads, even in barangay roads.
Pero may ilang ding hindi pabor gaya ng Makati City dahil may ilang kalye sa lungsod na hindi naman daw masyadong dinaraanan. Baka ibalik lang daw ang sisi sa pamahalaan. If we fully implement this, ang sasabihin ng mga constituents namin is, buti sana if there's mass transportation na pwede kami madali for us to commute. So they end up buying cars. Magpapatawag ng Technical Working Group meeting ang MMD at Metro Manila Council para pag-isahin ang mga mungkahi at para matukoy ang mga kalyeng gagawing no parking zone. Target ilabas ang resolusyon bago mag-September 1. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hindi pa bare months pero parang magpapasko na ang traffic dito sa Metro Manila. Bakit kaya? Live mula sa EDSA Reliance, sa Frontline, ang balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano na nga ba ka-traffic dyan ngayon? Julius, para sa mga may balak gumala ngayong gabi, naku, asahan na po natin ang napakabigat na daloy ng trapiko sa maraming bahagi ng Metro Manila. Marami kasi yung mga may balak pumunta doon sa mga malls at mga restaurants, lalo't kakasweldo lamang kahapon. Sakto nga napatapat pa ang unang araw ng Agosto sa Biyernes, kaya heto, napaka-traffic na ngayon. Bandang 2:00 pa lang ng hapon kanina, traffic na sa maraming bahagi ng EDSA, gaya sa EDSA Ayala northbound at Guadalupe southbound. Ayon sa MMDA, may pagbagal din ng daloy ng trapiko sa C5, Commonwealth Avenue at Quezon Avenue. Asahan din daw ang traffic sa paligid ng mga mall. Marami kasi sa mga kapatid natin ang pinili magpunta sa mga mall ngayon kahit kahapon pa ang sahod dahil dikit nga yan sa weekend. May mga motorista naman tayo nakausap na napansin daw na mas bumigat ang traffic nitong mga nakaraang araw. Paliwanag ng MMDA, nakadagdag sa traffic ang pagbubukas ng klase ng maraming private school. Tumatapat din kasi yan sa rush hours. Mas marami rin daw ngayon ang lumalabas ng bahay dahil maulan noong nakaraang linggo. Samantala, abiso sa mga may planong bumiyahe ngayong gabi, may mga gagawing road reblocking at repair ang MMDA sa ilang kalsada sa Metro Manila. Yan po yung makikita nyo sa inyong mga screen ngayon. Simula yan mamayang 11:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga sa August 4. Ayon sa MMDA, magdadagdag sila ng mga enforcers sa kalsada na magmamando sa mga traffic. Paigtingin din ang monitoring sa MMDA Metro Base para raw mapabilis ang responde sa mga aksidente o aberya sa daan. Para naman sa mga motorista, may posibleng taas presyo sa mga produktong petrolyo. 1 peso and 50 centavos ang posibleng taas sa kada litro ng gasolina. Piso sa diesel, habang 80 centavos naman sa kerosene. Julius, kung makikita nyo dito sa aking likuran, nako, heto, halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan dito sa EDSA Reliance northbound lane. Nakita natin sa monitoring natin, ang dulo na niyan ay hanggang doon na sa Balintawak Cloverleaf. Ganon din sa southbound lane mula dito sa EDSA Reliance ay napaka-traffic na rin at ang dulo na niyan ay hanggang doon sa may Magallanes interchange. Mismong MMDA na nga nagsabi na kung magbaon tayo na napakaraming pasensya sa daan ngayong gabing ito. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, usap-usapan online ang acting ni Zion Cruz at Pearl Gonzalez sa Signal microdrama na ICU. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Microdrama pero maximum ang impact. Kakaumpisa pa lang ng Signal microdrama na ICU pero sina award-winning child actor Zion Cruz at bida kontra bida queen ng TV5 na si Pearl Gonzalez inulan na agad ng love-hate messages online. Ang ICU ay pinagbibidahan rin ni Dimples Romana at Cedric Juan. Iba yung feedback. It's a blessing na din daw. Ibig sabihin, effective actor ka. Pero umpisa pa lang yan dahil may naka-line up na agad na microdrama si Pearl. Another series naman, yung boy love series na gagawin ko with MQuest and Whitespace. Bukod sa ICU, may 4 pang microdrama sa Signal Play app. Ang My Father's Last Wish ni Gerald Madrid, Don Chang, Alex Medina at Dylan Minor. Back-to-back project kay Dylan na makakasama si Micah Santos para sa A Cure Called Love. Kasama naman ni Paulo Aquiles sa Baker's Heart si Queen Ai at Danny Porter. Funny and heartwarming naman sina Christian Bables, TJ Valderrama, Daniela Stranner, Iya Mina, Yasmin Jill at Ivan Lim sa 3 Queens and a Baby. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas o sa Lunes na pala, no? Gusto mo pumasok bukas? Pwede. Malay mo, magdilang anghel tayo. Sa Monday ho, no? Dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.